how I turn this. To this in few steps, watch Kalang. Hello. So I will show you how to style, how I style my hair. So, meron akong tubig dito sa tabo. Spray bottle, may set na sila. Tapos wala akong spray bottle, kaya tabo. By the way, ang una kong ginagawa, how do I prep my hair? Ang pag-prep ko ng hair ay nag-start actually washing. After the typical shampoo and conditioner, gumagamit ako ng leave-in conditioner. After ko, conditioner. After I gumagamit ako nitong leave-in conditioner. Ginagamit ko to using the bowl method. So, yung bowl method na yun, papakita ko ito sa inyo. So, separate video. Bakit bowl method yung ginagamit ko to apply this? Kasi lightweight lang yung hair. Pawisin kasi. Lalo na ngayon, mainit ang panahon sa Pilipinas. Kasi number 1, nakupot niya yung hair ko lahat. Number 2, lightweight lang siya sa feeling. Pero kung gusto nyo, pwede nyo gawin mo, i-apply nyo lang siya sa hair mo, i-detect, i-style it. So what I'm doing right now is after I section yung hair, kasi mapakalang hair ko, kailangan talaga sinesection ko siya. Kasi kung hindi ko siya isa-section, hindi lahat ng hair ko ay malalagyan ko ng product. Kapag nagmamadali ako, lalo na, syempre, kailangan natin maano sa trabaho. Ginagamit ko lang sa hair ko, after ko siya ulit masaid. Kasi hindi pwede siya ni-style ng dry. Kaya magamit ako ng gel. So, hinati ko siya para madali ko siyang kuha. Ayan, ang ginagamit. Grips gel. So, what I do is, I use the spraying method technique. Nalagay pa sa dulo. To ensure na lahat na lalagyan, nire-rate ko siya sa book. And after that, I use this detangling and styling brush all in one. Pasensya niya yung hair. This is a styling brush. Nabili ko sa Shopee. Pinakadali nito ang buhay natin ng mga product. So, isusuglan mo lang sa yung hair mo. And then, see this area, yun yung separate na curls. Clumping. Yan. So, pag niyug-yug mo yung hair mo, ayan, nakita niyo ba? So, ganun yung hair. Dati nung wala pa nito, raking lang sa hair. Okay naman siya. Kaya lang, the problem with, raking lang, kung wala pa yung style brush, medyo iba-iba yung direksyon ng kulot ko. Nagpapunta lang. So, yung itong styling brush na to is, napapadali niya yung pagsa-style ng hair. So, ganda din yung result niya. For me na, nagaganda na ako sa result. Aside from madali siyang gamitin, yung result niya is very maganda. So, repeat the process lang. So, usually, pinapadaanan ko siya ng brush. Ganyan, kasi sa ilalim, sa bahang. Gumagamit ko nito dito. Wide tooth ang akin ko. Ginagamit ko to for detangling. Minsan ginagamit ko din to para ma-i-apply ko yung product. Minsan pag naliliko, ginagamit ko din siya for detangling process. Separate ko siya ulit kasi as you can see,
Ganyan kakapal ang aking hair. Ano pa lang yan ha? Hindi ko yan 50% dry. Siguro mga 20% dry pa lang yung hair ko. Tapos ganyan na siya. Pag walang styler. Gusto natin ng hindi lang dunk yung hair. Gusto natin. Kasi the more na hydrated yung hair natin, pag nalagay tayo ng gel, mas shiny siya. So, yun yung secret actually na shiny na and long sa nakulot. Kailangan hydrated yung hair mo kapag ikaw ay nice. Minsan, kapag alam kong kausap sa oras, mas magabang yung balik ko. Pagdaling ko sa pagliligo, ang una kong inaatupag tayo ng look. Nisay ko na siya agad para basang-basa pa talaga siya. Gagamit tayo ng extra amount ng leave-in conditioner sa section na to. As you can see, super dry siya. So, sa last two sections ay gagamit tayo ng extra amount ng leave-in conditioner. Bango. Nag-dry siya dahil sa color. Ang mga kulot ay prone sa dryness at breakage. Ito ay repair cream. Meron din tong curl activator.
Balikan ko kayo pag dry na siya ng 100%. Ay, wait. Diffuser nilalagay sa blower. Gagawa ako ng separate video para sa pag-diffuse ng hair. Update. So 100% dry na yung aking hair. As you can see, ito yung part na nilagay natin ng repair cream. So, diba? Kitang-kita ang difference. Napaka-siyang. So, meron pa siyang cast. Medyo matigas pa siya kasi yung gel cast na tinatawag. So, meron tayong part ng side na tinatawag na actually, hindi lang ito ginagawa sa last part. Ano pwede mo din itong gawin kapag conditioner ka ng hair mo sa pag naliligo ka. So, isa-scrunch out natin yung crunchiness ng gel cast. So, sa part na to, pwede kayong gumamit ng oil, pero optional naman siya para sa hair. Or pwede walang oil. Sa scrunching out ng gel cast natin, pwede gagamit ako dito nila ng contrast to oil. Ayan. So, gagamitin ko siya to break yung gel cast. So, 2 drops na yung ito. Gagawin natin scrunch lang natin yung ating hair. Para matanggal yung pagkatigas niya dahil yun sa gel cast. So, at this point, gusto ko din na pinag-iwalay ko yung nagpa-plank ng hair. So, mas gusto ko na makatuloy kayo ulit ko. Nangyayari yun ko, hindi ko pa rin yung siya. Tapos nakalit ko siya sa mas pagkain siya. Tapos para sa akin ba? Yeah. Volume. Gusto ko yung mas volume ng hair ko. Pagkakatok sa hair ko na walang styling. Kasi nga nakalig yung hair ko. No, in-embrace ko yung hindi mo curly. Hindi ko